lang. Ay kanya-kanya tayo ng gagawin. Gusto mong maligtas, gumawa ka ng katwiran, sumunod ka sa Diyos. Ang ama susunod sa Diyos, ang anak susunod sa Diyos. Gumawa ng katwiran yung ama, ayaw naman gumawa ng katwiran ng anak. Aba, hindi maliligtas yung anak. Kahit manalangin ang manalangin yung ama, hindi rin maliligtas yung anak niya. Kahit nga si Job pa manalangin, o kaya si Noe, o kaya si Daniel, sabi ng Panginoon, buhay ako, nandun ako sa araw ng paghukom. Hindi sila magliligtas ng anak na lalaki o babaeng man. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang anak na lalaki o babae. Kasi kanya-kanya tayong sagutin sa Diyos. Yun ang hustisya ng Diyos. Halimbawa, napakasama mong tao, kahit manalangin pa lahat ng pari sa buong mundo, sabi ni Rizal, hindi rin mapapatawad Kasi nagbasa si Rizal sa Biblia Nagbasa siya ng Biblia, kaya sabi ni Rizal, kaya nagalit sa kanya yung mga prailing Katoliko nung araw, binarin si Rizal sa Luneta. Bakit? Kasi sabi ni Rizal, bilibirin mo man lahat ng mga kalmen, magdasal ka man ng magdasal, hindi mapapatawad ang, basahin na nga natin, kapatid na Luz, para meron ka namang trabaho. Opo. Ito po ay nandun sa liham ni Rizal sa kabalagahan ng Malolos. Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid, anuman ang mangyari. Gawa at hindi salita ang hiling ko sa inyo, ani Kristo. Hindi anak ni Ama ang nagsasabing ulit-ulit, Ama ko, kundi ang nabubuhay alinsunod sa hiling ng aking Ama. Ang kabanalan ay wala sa pulpul na ilong at ang kahalili ni Kristo ay di kilala sa halikang kamay. Si Kristo ay di humalik sa mga pariseyos, hindi nagpahalik kailan paman, hindi niya pinataba ang mayayaman at palalong eskribas. Wala siyang binanggit na kalmen, walang pinapagkwintas, hininga ng pamisa at di nagpabayad sa kanyang pananalangin. Hindi napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan, gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon ang mga pare ay walang bigong kilos na di may hining upa at gutom pahalos? Nagbibili ng mga kalmen, kwintas, korea at iba't iba pa, tandaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa. Sapagkat kaininin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat ng ito'y pagbaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng pare sa sandaigdigan. At iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayun din, sa kasakiman sa salapi, ay maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare at iba pa, na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit? Nabibili baga ang Diyos at nasisilaw sa salapi na paris ng mga pare? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de komposisyon ay makaaasa ng tahimik na siya'y tinatawad. Sa makatwid, ibig baga ng Diyos na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang may kapal na nakikigaya na sa mga gwardya, tanod, karabineros o gwardya sibil? Kung ito ang Diyos na sinasamba ng praile, ay tumatalikod ako sa ganyang Diyos. Yung bilong salita ni Rizal, pinatalikuran ko yung ganyan Diyos, tumatanggap ng suhol. Kaya alam mo kapatid, kahit manalangin ka ng manalangin, sabi ni Rizal nga, kasi ganun din naman sa Biblia, nakopya yan sa Biblia. Si Rizal kasi nagbabasa ng Biblia. Ang sabi niya, si Juan hindi nagpabayad sa ilog ng Jordan. Si Kristo hindi nagpahalik-halik, o hindi nagpahalik ng kamay, o hindi nagpaupa sa kanyang pangangaral. Ngayon yung mga praile nung panahong Kastila na si Rizal ay buhay, walang bigong kilos na walang salapi. Lahat ng kilos may salapi. Binyag, bayad, kurya, bayad, kalmen, bayad, kasal, bayad, kung ano-ano.
ang babayaran mo sa mga prailing katolikong sumakop sa ating bansa nung una. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi utos ng bagong tipan na manalangin para sa patay. Habang buhay ang tao, utos ng Diyos, ipanalangin mo. Panalangin ng mangangaral, panalangin ng ministro, ang lahat ng tao, panalangin. Pero pag patay na, nasa kamay na ng Diyos ang kapalaran nun. Kahit ano pang panalangin ang gawin mo, hindi mo na mababago yung nakarecord sa buhay niya. Hindi na babago ng panalangin yung nakarecord. Basahin natin ang 20:12, kapatid na Daniel ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan tayo sa gawa, yung ginawa natin. Hindi tayo hahatulan sa ginawa ng iba para sa atin. Kasi napakasama mong tao. Pagkatapos ngayon, lahat ng mga tao, halimbawa magpamisa, manalangin, mababago pa ba yun? Nakasulat yung gawa mo araw-araw. May aklat ng buhay, kapatid. May record tayo sa langit, tayong lahat. Kumbaga sa school, meron tayong card. Nandun yung record kung papasak ka, kung hindi. Hindi mo mapabago yung card. Maaaring mabago mo yung pagka yung teacher mo tumatanggap ng lagay. Ang Diyos walang lagayan doon. Walang palakasan doon. Kung ano talaga yung ginawa mo, yun ang pananagutan mo sa araw ng pag-uukom. Kahit sino pa ang manalangin para sa'yo, patay ka na, wala ka ng paraan para magbago kasi patay ka na. Kahit sino pa manalangin para sa'yo, hindi ka na pwedeng patawarin. Kaya bago pa tayo mamatay, dapat mapatawad tayo. Para tayo mapatawad, dapat tayong mangumpisal. Kanino tayo mangungumpisal? Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang kumpisal, ikukumpisal mo sa Diyos, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi ka mahihiyang mangumpisal Sa pare, meron kang mahihiyang ikumpisal Hindi mo maikumpisal Halimbawa, sabihin mo, Father, mula po nung makita kita, na-crush na ako. Tapos nag-i-illusion na ako sa'yo, Father. Napapanaginipan na kita. Baka mahiya ka ikumpisal sa kanya yun no? Kaya, ang mangyayari, hindi mo masasabi lahat. Ang sabi sa Biblia, aking ipahayag ang aking kasalanan sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sabi diyan sa Cebuano, diila ko ang akong mga salangan hakanimo, ug wala ko tagoy sa akong kasalanan. Nimon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sa Panginoon tayo mangungumpisal, hindi sa pare. Ngayon, yung pagrorosaryo, kapatid, bawal sa Biblia yon. Ikinalulungkot ko, huwag kang magagalit, tinanong mo, hindi naman kita inaatake. At kahit sino, hindi ko naman inaatake. Bawal ni Kristo yung ulit-ulit na panalangin sa 6:7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi mo pa nga nasasabi, alam ng Diyos yun
Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Sabi ni Kristo, sa pananalangin nyo, huwag kayong magagamit ng walang kabuluhan paulit-ulit. Sa Bisayan, sabi dyan, at ug sa pag-ampo, dili ka mo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos, ingon sa ginabuhat sa mga hintil. Kay nagadahong sila nga pagapatalinghugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Busa, dili ka mo manigfingon kanila, kay nahibalo ng inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo mga pangayo kaniya. Paano kang gagamit pa ng rosaryo? Ang rosaryo, ulit-ulit na panalangin 5 abagi noong Maria, 5 Hail Mary, 5 Ama namin, 5 sumasampalataya ako, 5, 4 yun biro mo, ulit-ulitin mo. Hindi naman bingi ang Diyos. Hindi naman siya bingi. Hindi naman siya makulit. Kinukulit lang nung iba. Trabaho ng mga hintil niya nung araw. Akala nila kung marami silang sinasabi, papakinggan sila. Ang Diyos nga sabi nga nung kanta yung I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Kita mo? Kahit nga may bagyo pa pag nanalangin ka, kahit kumukulog at kumikidlat, maririnig ka ng Diyos paulit-ulitin mo pa ba yun? 5 ulit, 10 ulit. Lalabas yung Diyos mo makulit o kaya bingi. No? Pero yung Diyos na totoo, hindi bingi yun. At hindi makulit yun. Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Kaya kung mananalangin ka, hindi dapat pa ulit-ulit. Ngayon, meron dyan lusot ang paring Katoliko. Bakit ang mga apostol, merong nanalangin 3 beses. Sabi niya, mali ang pagka-interpret. Bakit? Basahin natin ang 12:6 ng 2 Korinto. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Si Pablo, nagkaroon siya ng tinik sa laman. Parang nagkaroon siya ng kapintasan sa harap ng tao at ng Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, makaitlong nanalangin ako upang alisin ito ng Diyos sa akin. Alam mo kapatid, yung makaitlo dyan, hindi dun sa oras din na yun. No? Kasi si Pablo nananalangin palagi, umaga, araw at gabi. Nananalangin si Pablo araw at gabi. Pero hindi ulit-ulit. Yung panalangin niya, inuulit niya sa susunod na isang pagkakataon ng panalangin. Basahin natin ang 2 Timoteo 1:3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayun, si Pablo kung manalangin gabit araw. Pinanalangin niya ngayon, pwede niyang ulitin uli mamayang gabi bago siya matulog. O kaya bukas uli. Pero hindi doon sa oras na yun, ulit-ulit na parang panalangin ng rosaryo na